Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, salamat po Ama ng napakarami. Muli naming nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po muli narito ka sa piling namin sa aming mga pag-aawitan ng pagpupuri sa iyo. Ibinadarama mo sa aming mga puso ang iyong banal na espiritu. Nililingap mo ang aming mga abang kaluluwa. Pinalalakas mo kami, Ama. Inaaliw mo kami sa aming mga kanubayan. Tunay na totoo ang iyong mga pangako. Sa ganito naming mga pagtitipon, lagi kang naghihintay sa amin upang kami ay pagpalain. Narito na ang iyong mga anak. Salamat po ng marami. Muli ka naming nasumpungan. Muling sumigla naming pagkataong loob. Kahit maraming bagabag sa buhay, sa ganito naming mga pagsamba, nalilimutan namin ang lahat. Ang nadarama namin labis na kagalakan sapagkat muli ka naming nakapili. Patuloy mo ang basbasan ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming lalong maging matatag sa aming paninindigan sa panig mo. Tulungan mo po kami. Ganap naming maitalaga ang aming mga sarili upang sa pagsambang ito, madulutan ka po namin ng kalwalatiang marapat sa iyong pangalan. Panginoong Yesus, salamat ng marami, Panginoon, sa iyong pag-alalay at pagtulong sa amin. Nasapit man namin ang pagtitipong ito dahil din po sa iyo, Panginoon. Ikaw ang laging namamagitan sa amin sa Ama. Naroon ka lagi sa piling namin, lalo na sa panahon ng mga kalumbaya, sa panahon ng panghihina, at sa panahon ng pangangailangan. Pinalalakas mo ng aming mga loob. Tinatanglawan mo ang aming mga puso. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Muli mo po kaming ipamagitan sa Ama. Ganap na tanggapin ang aming mga pagsamba. At patuloy naman naming samasahin ang mga biyayang dulot ng pagsamba. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Ang mga aral na kanilang itinuro sa amin. Sina ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Siyang patuloy naming sinasariwa sa ganito naming mga pagtitipon upang patuloy na maging saligan ng aming buhay habang naglalakbay kami sa mundong ito.
upang makarating kaming matagumpay sa bayang banal na iyong ipinangako. Nananalig kaming lubos, o aming Ama, muli mong pinagiging dapat kaming magkakapatid at mamamalagi ka sa piling namin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, bilang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay hindi po natin may iwasan na makasakupa ng iba't ibang uri ng kapigatian, pag-uusig, upang subukin ang ating pananampalataya. Maaring kung minsan bilang mga tao ay nakapanghihina ang mga pagsubok. Ba't kailanman po ay hindi hahantong sa kawalang pag-asa ang mga tunay na mga lingkod ng Diyos. Kung paano ang ginto ay pinararaan sa apoy upang subukin, upang malaman kung talagang dalisan. Tayo po na mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay pinararaan sa iba't ibang pagsubok at kapigatian. Ano po ang mabuting ibubunga sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ng mga pagdurusa sa buhay bilang pagsubok. Sa Roma 5:3 hanggang 4, ang sabi ng Biblia, ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa. Mga kapatid, hindi nga ba totoo po ito sa ating buhay? Dahil sa mga pagdurusa ay natututo tayong magtiyaga. At sa ating pagtitiyaga, tumatatag ang ating pananampalataya. At dahil po sa ating katatagan, sumisilang ang liwanag ng pag-asa. Kahit pa ito ay naging madilim. Sa kabilang dako po, mga kapatid, paano tayong matututo na magtiyaga upang tumatag at magkaroon ng pag-asa kung agad na nasisiraan ng loob? Ito po ang maling reaksyon sa mga pagsubok at mga pagdurusa sa buhay. Ano pa ang mabuting nagagawa ng mga pagsubok sa ating buhay? Santiago 1:3 hanggang 4, ang sabi po ng Biblia, ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Sa ano tayo dadali ng ating pagkamatiisin? Ang sabi pa, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap. Di po ba totoo rin po ito sa realidad ng ating buhay sa daigdig? Dahil po sa mga pagsubok at pagdurusa, ay natututo tayong magtiis. At dahil sa ating pagtitiis, nagagawa po nating magpatuloy. Hindi naman makakapagpatuloy kung hindi ka nagtiba, patiisin. Kasi pag hindi mo natiis, ay titigil ka na. Diba? Pero dahil sa natuto tayong magtiis, nagagawa nating magpatuloy sa ating mga paglalakbay. Sa kabila ng mga pagsubok at pagdurusa. Dahil tinitiis po natin ang lahat. At umaasang sa pamamagitan po nito, ay makararating tayo sa kasakdalan. Kabilang dako po, mga kapatid. Paano naman tayo matututong magtiis kung agad na nawawalan ng pag-asa kahit na dumarating pa lang ang pagsubok? Inuulit po namin, ito po ang maling reaksyon sa mga pagsubok at pagdurusa sa buhay. Hindi po ganito ang pananalig ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo.
Ano po ang pananalig nila para sa mga tunay na lingkod ng Diyos? Ang mga pagsubok at mga pagdurusa sa buhay ay lalong nagpapatatag ng kanilang pananampalataya at lalong nagpapatibay ng kanilang pag-asa sa kaligtasan. Makatwid, ang mga pagsubok at mga pagdurusa po sa buhay ay hindi po makasasama sa mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Manapay ang lahat po ng ito ay sa ating ikabubuti. Kailan magiging sa ating ikabubuti ang mga pagsubok at pagdurusa sa buhay? Kung sa kabila ng mga pagsubok ay namalagi tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos tulad ni Job. Ano ang napatunayan ni Job pagkatapos ng mga pagsubok sa kanya ng Diyos? Sa Job 23:10-12, ang sabi niya, pagkakanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ano pong ibig sabihin ni Job? Pasado siya sa pagsubok ng Diyos. Kaya lumabas siyang parang ginto. Subok siya. Bakit pasado si Job sa pagsubok ng Diyos? Hindi agad siya nasiraan ng loob eh. Hindi agad siya nawala ng pag-asa. Bagaman, totoong nakasisira ng loob ang bigat ng pagsubok na kanyang dinaanan. Dalas nating pag-aralan sa ganitong pagsamba. Mga kapatid, di po ba? Ang buhay ni Job, lalo na kung ang leksyon, ang paksa ng leksyon ay tungkol sa pagsubok, laging nababanggit si Job. Alam natin kung gaano kabigat ang mga pagsubok na pinagdaanan niya. Pero ano ang kanyang ginawa sa harap ng mabigat na mga pagsubok sa buhay niya? Ang sabi niya, ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Hindi siya humiwalay sa pagsubok. Hindi siya tumigil. Hindi siya nawala ng pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok, ang sabi niya, ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Bakit niya ito nagawa? Paano niya pinahalagahan ang mga salita ng Diyos? Ang sabi pa niya, aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Katuwid po, mga kapatid, dahil sa mga pagsubok at pagdurusa sa buhay, natutong magtiis at magtiyaga si Job. At dahil dito'y naging matatag siya at nagpatuloy hanggang sa marating ang kasakdalan. Kaya sa huli, ang sabi niya, lumabas siyang parang ginto. Kaya paano natin dapat harapin ang mga pagsubok at mga pagdurusa sa buhay? Sa unang Pedro 4:12-13, ang sabi ng Biblia, huwag kayong magtaka na dumaraan kayo sa mabibigat na pagsubok na para pag hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Sa halip, ano pong dapat maging damdamin natin? Ang sabi pa, dapat kayong maganap. Bakit? Sinusubukan na nga eh. Magaganak ka pa. Ano ba ang kahulugan? Kapag dinaranas po natin ang mga ito, ang sabi ng Biblia, sapagkat kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang lubos kayong maganak kapag nahayag na ang kanyang kalwalhatian. Sapagkat po, mga kapatid, kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nakarating sa kalwalhatian pagkatapos na magtagumpay sa mga pagsubok at pagdurusa, tayo man ay gayon din. Pagkatapos po nating manampasan at pumasa sa mga pagsubok, lubos din tayong magaganap pagdating ng Panginoong Jesucristo sapagkat makakapiling na tayo ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo sa kanilang kalwalhatian. Saan? Doon sa bayang banal, magpakailan-kailanman. Kaya dapat lalo tayong tumatatag sa pananampalataya, mga kapatid, habang dumaraan sa mga pagsubok.
Hindi kakaunting pagsubok ang pinagdaraanan natin ngayon, mga kapatid. Wala nang tayo nanindigan sa kaswiran. Itinakwil tayo ng maraming mga kapatid. Ang iba sa kanila ay mga mahal natin sa buhay. Itinuring tayong mga kaaway na tila mayroong mga sakit na kanilang iniiwasan, ayaw nilang kausapin. Marami sa atin na buhay na siyempre malungkot kasi yung mga dati nating kasama sa pangapagtupad nagsilayuan, pati mahal natin sa buhay. Malungkot. Pero meron tayong Diyos na nagbibigay ng kaaliwan. Uma, paano natin makikilala ang mga lingkod ng Diyos na lalong tumatatag sa mga pagsubok at pagdurusa sa buhay? Paano natin ito patutunayan? Tayo, sabi ko nga kanina mga kapatid, hindi kakaunti ang mga pagsubok na ating binabaka ngayon. Halos hindi makayanan. Pero paano natin lalong patutunayan sa Diyos na sa harap ng mga pagsubok ay lalong tumatatag ang ating pananampalataya? Sa awit 125:1, ang sabi ng Biblia, sila'y parang bundok ng Sion na hindi maaring makilos, kundi nananatili magpakailanman. Ano ibig sabihin niya? Permis ang kanyang pananalig at hindi nababago. Kasi merong mga kapatid, matatag, masigla, hindi pinababayaan ng pagsamba. Mahalwan ng buhay Hindi siya binabagyo ng mga pagsubok. Pero nang dumating ang mga pagsubok, biglang nawala. Hindi mo na makita sa pagsubok. Ibig sabihin, nababago. Ang tunay na lingkod ng Diyos na lalong tumatatag sa mga pagsubok, pero hindi siya apektado. Opo. Nalulungkot. Napapagabang. Tao Pero yung pananalig, permis. Yung pag-asa niya sa Diyos, hindi nababago. Kaya tuloy-tuloy lang ang kanyang paglalakbay patungo sa hangganan. Kahit maraming mga pagsubok na humahadlang sa kanya, hindi siya tumitigil at hindi siya napagagambala. Tuloy siya sa mga pagsampa. Tuloy siya sa pagtitiwala sa Diyos. Sa paraang lagi siyang sumusunod sa mga kautusan. Nabubuhay siyang binibigyan ng kaluguran ng Diyos. Sana po, ganito tayo mga kapatid. Matatag at hindi makilos ang pananalig na habang bumibigat ang mga pagsubok, lalo namang nagpupumilit na sundin ang mga kautusan ng Diyos. Kawawa ba tayo? Aring sa paningin ng mga tao, kawawa tayo. Subalit sa katotohanan ay hindi po tayo kawawa, kundi mapapalan. Bakit? Bakit mapalan? Ano kapalaran ng mga matatag at hindi makilos ang pananampalataya sa panahon ng mga pagsubok at pagdurusa sa buhay? Awit 37:39 hanggang 40, ang sabi ng Biblia, ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang Diyos, ang kanilang kuta sa panahon ng kabagabagan. So magkatwid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Lalo na kapag binabagabag ng mga pagsubok sa buhay. Maliwanag ang pangako ng Diyos. Ang kaligtasan ng matuwid ay sa Panginoon. Siya ang kanilang kuta. Ano ibig sabihin nun? Ang nagbibigay protection sa atin, yung kuta, yun yung protection natin So makatwid, ang Diyos ang protection natin.
Paano ka naman magiging kawawa kung ganyan? Di ba? Kawawa ba yung taong hindi pinababayaan ng Diyos? Manapay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga, protektado ng Diyos. Eh kung ang Diyos po ba ang siyang nangangalaga sa atin, meron tayong masamang mangyayari sa atin. Eh kahit po nasa gitna tayo ng digmaan at kaguluhan, kahit po dumating na bigla ang malalakas na kalamidad, kahit na lumaganap at lumubha ang mga kumakalat na mga sakit, di tayo madadamay o mapapahamak. Sapagkat ang Diyos ang ating kaligtasan. At ang sabi ng Biblia, sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila. Kaya kahit po sa ating bansa, kayo na nariyan sa Pilipinas, mga kapatid, na sa ngayon ay magulo, may nagbabadyang kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay halos nasasagad na sa nakikita nilang mga korupsyon sa gobyerno. Baka sumiklab din yung gulo na katulad ng nangyari sa Nepal, sa Indonesia, na ang mga mamamayan ay nagwawala. Sinasaktan na ang mga nabubuno nila. Sinisira kanilang mga ari-arian. Mga gusaling pang ng gobyerno. Huwag sanang humantong sa ganyan ang bansang Pilipinas. Eh bakit namin nababanggit yan? Yan ang realidad o tunay na nangyayari ngayon sa Pilipinas. Eh paano tayo? Paano ang mga lingkod ng Diyos? Ang mga tunay na Iglesia ni Cristo? Ay, hindi tayo dapat matakot. Hindi tayo dapat mag-alala. Mangyari man yan, huwag sana. Pero ang kalooban ng Diyos ang matutupad. Ang daigdig na ito ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Pero tayo mga lingkod ng Diyos na matuwid at tapat sa Kanya. Inuulit namin, ang kaligtasan ng matuwid ay ang Diyos. Siya ang kaninagkuta sa panahon ng kabagabagan. Sinasagip sila. Sinasagip niya sila sa masama at inililigtas sila. Pero tandaan lang natin mga kapatid, kanino ito ay pinangako ng Diyos? Sa mga lingkod niyang matuwid, na kahit anong bigat ng mga pagsubok ay namamalaging matatag, matiisin, matyaga sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang totoo, ganito po ang marami sa inyo. Bakit ba hanggang ngayon ay narito kayo at nagpapatuloy sa paninindigan, sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos? Dahil pa sa maalwan ang buhay ninyo at wala kayong mga iniintinding mga pagsubok sa buhay. Hindi ba't binatbatay ng Diyos sa panahon ito ng mga pagsubok? Hindi lamang basta pagsubok, kundi mabibigat na pagsubok. Subalit ang ating pinanindigan, hindi tayo bumitiw sa pagsunod sa mga aral ng Diyos tulad ng Panginoong Jesucristo at ni Job. Dahil dito'y binatbatayo ng Diyos ng mga patotoo, mga himalang ipinakita niya sa atin, mga karanasang hindi natin kailanman malilimot. Kaya ano po ang ating matibay na pananalig? Ano man ang mangyari pa sa unahan ng ating paglalakbay, bumigat man ang bumigat pa ang mga pagsubok sa buhay. Awit 21:2-3. Ang sabi ng lingkod ng Diyos, ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Paano ang ating matibay na pag-asa? Gaya ng lingkod ng Diyos, hindi niya titiising ang pamoy makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iinip. Sa makaswid, ano man ang dumating pa sa mundo, mga kapatid, ano man ang mangyari pa, panatag tayong makararating sa piling ng Diyos
at Panginoong Jesucristo sa bayang banal. Kung sa pagsambang ito ay dala ninyo ang inyong mga pagabag sa buhay, narito ang Diyos kanina pa at naghihintay ng inyong mga panalangin. Siya ay ating kanlungan. Nasa inyo ang pagkakataon upang lumapit sa Kanya at isumbong ang inyong mga dalangin. Halina kayo mga kapatid. Lumapit na tayo sa Ama. Sabihin na ninyo sa Kanya ang inyong pangangailangan. Kayo ba'y may sakit? Malubaba ang inyong karamdaman na nagpapahirap ng inyong katawan. Ang Diyos ang ating pinakadakilang manggagamot. Sampalatayanan natin. Pagagalingin niya ang ating karamdaman. Bibigyan niya tayo ng buhay at lakas. Alang-alang sa paglilingkod sa Kanya. Mabigat ba ang pagsubok na inyong binabaga? Halos hindi makayanan. Narito ang Diyos. Nakahandang makinig sa inyong mga panalangin. Sabihin ninyo sa Kanya ang inyong mga kabigatan sa buhay. Kung kayo ay mga kabataan na naghahangad ng mabuting kapalaran, ang Diyos ay nagpapala sa mga anak na naninindigan sa pagsunod sa Kanya. Sa mga kabataan na laging ipinagpapauna ang Kanyang kalooban. Mga kapatid, hindi namin alam kung ano-ano pa ang inyong mga pangangailangan. Kayo mismo ang magsabi nito sa Kanya sa inyong mga panalangin. Nasa inyong maikling sandali para kayo ay manalangin sa Kanya. Maawa sana ang Ama sa ating pagsamba. Patuloy niyang ibuhos ang saganang biyayang espiritual na kailangan po natin. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po sa aming pagsamba. Narito ka kanina pa at sa pamamagitan ng iyong mga pagpapayo, muli mong sinariwa sa amin kung gaano po kahalaga ang pananatili sa pagsunod sa iyo. Ano man ang aming nararanasan. Salamat po, Ama. Hanggang ngayon, narito pa rin kami. Mahirap maglakbay. Mabigat ang mga pagsubok. Pero hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Ang katunayan, narito kami matatag na umaasa. Lagi ka naming hinahanap. Nananatili sa puso namin ang pagpapahalaga sa iyong mga aral. Ito ang katibayan, Ama. Hindi mo kami itinakwil dahil kung iniwan mo na kami, kasabay na naglaho sa puso namin ang iyong mga aral. Ngunit, Ama, manstan mo kaming magkakapatid. Alam mo naman ang aming mga puso. Kahit mabigat ang aming kalagayan, sinisikap namin gawin ang iyong mga kalooban. Ipinagpapatuloy namin ang aming mga paglilingkod. Lalo na ang ganitong pagsamba. Hindi namin kailanman pinababayaan. Kahit hindi kami makapasok sa kapilya sa pamamagitan ng teknolohiya. Tinitipon namin ang aming mga sarili para isagawa ang pagsamba sapagkat ito ang pinakamahalagang tungkulin namin sa iyong banal na harapan. Ama, hindi kami titigil ano man ang mangyari pa sa mundong ito. Kahit pamagdanas pa kami ng iba't ibang anyo ng mga pagsubok. Kahit mabibigat, kahit kami mahirapan, magpapatuloy kami. Huwag mo lang kaming iiwan. Huwag mo lang kaming pababayaan.
Kaya namin ang lahat. Ang hindi namin kaya kung bakit maghiwalay kami sa iyo. Kung hindi ka na namin makasama, mawala na ang lahat sa amin. Ang totoo, ito ang nararanasan namin ngayon. Dahil itinakwil kami ng maraming mga kapatid. Nang iba sa kanila yung mga mahal namin sa buhay. Pero tiniis namin ang lahat. Huwag ka lang pawala sa amin. Pinili namin ikaw ang aming sundin. Para wag kang lumayo sa amin. Ama, hindi ka pa sa pili namin. Dalawin mong aming mga tahanan. Masmasan mo bawat pamilya. Mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Ano man ang aming nararanasan. Ano man ang ininadaig ng bawat isa. Kanina, inilapit nila sa iyo. Ano man yun, aming Ama. Pagbigyan mo ang iyong mga anak. Yayamang narito kami sa pagsamba. Tugunin mo ang mga daig ng iyong mga lingkod. Bigyan mo kami lahat ng kapayapaan. Ang mga may sakit, ibangon sa manig ng karamdaman. Bigyan ng lunas ang mga suliranin. Tulungan kaming lahat na laging magliwanag sa puso namin ang iyong mga araw. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Patuloy mo kaming alalayan, Panginoon. Huwag mo kaming bibitiwan. At sa iyong pagbabalik, tandaan mo kaming lahat. At isama mo kami sa iyong kaharian. Ama, lubos kaming nananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. Binasbasan mo po kaming lahat. Pati na ang mga kapatid namin na hindi namin kapiling sa pagsambag ito. Pero nakikita mo sa puso nila ang kanilang pananalig. Lalo na ang mga kapatid namin nagtatag. Ang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Ang mga nasa bilangguan. Basbasan mo silang lahat. Aliwin mo ang aming mga kapatid. Palayain mo na po sana sila. Makapiling na nilang muli kani-kanyang pamilya. Tiwalang-tiwala kami, Ama. Binasbasan mo po kaming lahat. Mababalagi po sa buhay namin ang iyong pagkukupkop at ang iyong pagpigap sa amin. Pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Natapos na po tayo mga gandang araw po.